Minutes na tayo. So ito po, ang una nating pag-usapan patungkol kay Sara Duterte at kay Martin Romualdez. Naku po, alam niyo sa totoo lang mga kababayan, ito hindi pa naman natin alam talaga na tatakbo si Martin. Hindi din natin alam na si Sara ay sure na tatakbo kasi hindi pa naman sila nakapag-file ng candidacy kasi malayo pa nga ang 2028. Ayan, GNG Vlogs, maraming salamat po sa 25 super sticker. Thank you so much po. And, eto na. Alam niyo mga kababayan, tuwang-tuwa at masaya ang mga DDS ngayon. Hindi nyo ba napansin? Tuwang-tuwa sila. Sayang-saya sila. Bakit? Kasi daw, nung una, pinag-initan po talaga ni Sara, si Martin Romualdez at si Saldico. Alam nyo naman yan, mga kababayan. Hindi ko na po i-explain sa inyo ng pangmatagalan. No? Alam nyo, umpisa pa lang bago siya nagmura, mga kababayan. Ito po yun, no? Sara, Martin, and Saldico. Ito pakinggan ninyo mga kababayan. Ang budget ng Pilipinas ay hawak lang ng dalawang tao. Hawak lang siya ni Congressman Zaldico at ni Congressman Martin Romualdez. Yan ang katotohanan. Halimbawa ko dito, medyo mahaba ito, kaya pagpasensyahan mo. Ang halimbawa ko dito, sa DepEd muna tayo. Sa Department of Education, noong taong 2023, merong 5 billion na inapprove para sa classroom construction. Nagulat ako kasi merong mga lumapit na miyembro ng House na humihingi. Hinihingi nila yung 5 billion, parte ng 5 billion na budget. Wala kasi akong experience sa ganyan. At saka ang pagkakaintindi ko, Bernard, pag in-approve na yan ng Office of the President, ibibigay na yan, pagdediretso na yon sa approval at trabaho ng Department of Education sa construction ng mga classroom. Nagulat ako, may humingi. Magkano ba ang amin dyan? Magkano ba ang amin dyan? So sinabi ko, hindi pwede ito. Kasi ang mangyayari nito, hindi magagawa ng Department of Education ang trabaho namin na mag-construct ng classroom ayon sa classroom backlog at sa prioritization base sa backlog at sa classroom construction. Mga kababayan gusto kong i-summarize yung sinasabi niya. Actually, nag-propose ng budget si Sara ng 10 million. Classroom, example, 10 million. Ang ginawa ng Congress daw ay instead of 10 million, ginawang 20 million para ang 10 million mapupunta sa Congress at yung 10 million mapupunta sa kanya. So ngayon mga kababayan, kung meron palang ganyang kalakaran, kung meron palang ganyang kalakaran, bakit hindi niya i-file sa ombudsman para makasuhan ang gumawa niyan? Di ba? Bakit hindi niya i-file sa ombudsman? Huhuli ka ng isda. Manghuli ka ng isda. Pero hindi mo nilagyan ng pain. Di ba? Dapat inantay mong matapos na makuha nila ang 10 million, tsaka ka nag-file ng kaso para mahuli, di ba? Mahuli yung gumawa ng hocus-pocus sa budget. Ang problema lang mga kababayan ay nauna siyang kumuda, tapos hindi naman siya pumirma. So paano mo ngayon makasuhan ng isang tao na sinabi mong 2 tao lang ang may hawak ng budget kung hindi mo pinapatapos? Dapat pinirmahan mo. Nung pinirmahan mo, tsaka ka nag-file ng kaso na meron palang ganitong hocus-pocus. Di ba? Wala hindi mo tinapos. Tapos ngayon ngangal-ngal ka. Instead na panalong-panalo ka, ikaw patuloy yung babaliktarin ngayon ni Romualdez at ni Saldico. Kasi wala kang mapatunayan Kasi ang sabi mo, ganito, nag-propose ako 10 million, tapos dinagdagan nila. So pag inaprubahan yung ngayon, yung 10 million mapunta sa kanila, yung 10 million mapunta sa proyekto ko. Ang tanong ngayon, pinirmahan mo ba? Hindi. Paano ka papaniwalaan ng tao niyan? Sige nga, kasi puro kwento lang Dapat hinayaan mo na pirmahan mo yun. Pag nakuha nila, tsaka ka mag-file ng kaso. 20 million yun Bakit 10 lang ang ibinigay sa akin? 20 ang nandyan. So pwede ka ngayong magreklamo. Ang problema ngayon kasi, hindi mo pinirmahan, hindi mo sinang-ayunan, kaya wala kang maikaso sa kanila, wala kang maibintang kasi kwento lang. Diba? Ang tanong ngayon, mga kababayan, kung meron palang ganyang kalakaran, sa Kongreso or sa budget. So,
Kaya pala ginawa ninyo kung ano ang 15 million doon sa Armed Forces of the Philippines. Di ba? Sir Rosalino Galiza, maraming salamat po. Thank you so much po. Di ba? Kaya sa totoo lang mga kababayan, mahirap paniwalaan si Sara. Bakit? Maniwala ka na sana eh. Ang problema, hindi naman niya pinatuloy. Dapat hinayaan mong gawin nila yun. Tapos ngayon, pag nakuha mo na ang budget, magreklamo ka. 20 ang i-final ko doon, pinirmahan ninyo 20, bakit 10 lang nakarating sa akin? So, ganun dapat. Ang problema, paano ka ngayon magreklamo? Saan mo ngayon ireklamo yan? At sino ang maniniwala sa'yo kung wala namang ebidensya? Di ba? Ngayon, mga kababayan, dahil doon sa sinabi ni Sara, na 2 tao lang daw ang may hawak ng pondo, so ngayon yung mga DDS nang gagalaite, tama nga si Sara, totoo nga, ganito nga. Paano mo masabing tama at paano mo masabing totoo? Wala nga siyang may pakita, kwento lang. Di ba? Pwede nating ipakita, katulad sa ginawa ni Katunying kay Risa Hontiveros. Yung ginawa ni Katunying, kumuha siya ng kopya. Hindi niya alam na amendments pala yun. Instead of amendments, ang sabi niya, insertion. Di ba? Yung amendments, ibig sabihin, sinang-ayunan ng lahat ng senador, pinirmahan yun ng iba-ibang senador, kaya naitupad yung proposal ni Risa sa kanyang proyekto na 3 billion. Ang problema kasi, yung insertion ni Escudero, magkaiba sa kay Risa. Yung kay Escudero, sila-sila lang nag-uusap. Yung kay Risa, sinang-ayunan ng pangkalahatang senador. Ganyan ang nangyari dun kay Sara. 2, 3 lang ang nag-uusap-usap, tapos pipirma siya. Instead na 20 million, 10 lang mapunta sa kanya, 10 mapunta dun sa Congress, kay Martin Romualdez daw at kay Saldico. Ang problema, paano ka papaniwalaan ngayon ng Korte Suprema ng Ombudsman, at ng gobyerno ng Pilipinas, kung hindi mo sila pinapatuloy? Dapat pinatuloy mo yun. Di ba? Diba? Dapat pinatuloy mo yun. Ganon yun. Diba? Ganon dapat, Sara. Diyos me yung Marimar. Tapos ngayon, mga kababayan, ito na. Lumabas na itong flood control. Lumabas na itong flood control. Diba? Natahimik ka? Lumabas na ang flood control. Meron ng binigkas itong mga diskaya na kung saan tinuruan din ni Bulldog. Diba? So, dawit si Martin Romualdez doon at si Saldico. Ending, walang may pakita kung dawit ba talaga or may kinalaman. Ito na. So, hindi umipik yung kanilang pagdawit kay Martin Romualdez. Nagbitbit ng panibagong witness, si Gutesa. Ngayon si Gutesa, ayun na, lumabas. Paglabas ni Gutesa, sabi ni Romualdez, parang ako lagi pinag-initan dito, magretiro na lang ako. Mag-resign siya bilang House Speaker. Ngayon, nung tinawagan na ng DOJ si Gutesa, na witness ni Marcoleta, na nandawit kay Martin Romualdez, hindi na sumipot. Diba? Hindi po sila gutom, ma'am. Ganyan talaga sila. So ngayon, nung nag-resign si Romualdez, ganito na yan, mga kababayan, tuwang-tuwa ang mga DDS, pumapalakpak. Sabi nila, tama si Sara, presidente namin 2028 ito. Ngayon, mga kababayan, ito ang tanong ko. Paano mo iboto yung isang tao na merong record? Alam nyo ba, yung mga kaso ni Sara, nakabinbin ngayon, napakadami. Di ba? Ang kaso ni Sara ngayon, mga kababayan, napakadami. Ngayon, kung ikaw isang butante, kung ikaw isang pamilya kayo, sabihin natin, ang Pilipinas ay parang bahayan. Sa isang bahay, merong 1 milyon katao. Kukuha ka ng pinuno na may kaso. Diba? Or sa isang bahay lang, 5 kayo sa isang pamilya. Kailangan nyo ng katulong. Ang tanong ngayon, syempre pag kumuha ka ng katulong, kailangan mo police clearance, NBI clearance. Nakita mo sa police clearance at NBI clearance, merong nakabinbin na kaso. Tatanggapin mo pa ba kung ikaw ang may-ari ng bahay? Kung ikaw ang nangangailangan ng katulong, tatanggapin mo pa ba? Malamang sa malamang hindi. So ngayon mga kababayan, ang pagtakbo ng presidente ay hindi po yan pinag-isipan na 1 beses lang, 2 beses, 3 beses.
kailangan pag-isipan mo ng ilang milyong beses. Kasi bakit? Mahirap magmaneho ng eroplano kung hindi ka naman piloto at ang pasahero mo ay ang Pilipino. Yeah? Tandaan nyo yan mga kababayan. Mahirap magmaneho ng eroplano kung hindi ka naman piloto at ang pasahero mo ay ang mga Pilipino. So kung ikaw Pilipino, sasakay ka sa isang lipad at ang nagmamaniho ay hindi piloto, anong mangyayari sa atin? Sabay-sabay tayong babagsak. Sabay-sabay tayong mamamatay. Bakit? Kasi binoto natin yung hindi naman marunong at walang experience. Di ba? Iboboto mo kasi nag-aral online. Di ba? Ngayon, iboboto mo kasi graduated sa course niya. Pilot siya. Pero saan siya nag-aral? Sa YouTube. Di ba? Ngayon, manihuin mo yan, direct, actual sa eroplano, anong mangyayari sa ating Pilipino? Di ba? Mahirap mga kababayan, bumoto ng isang pangulo ng maraming sabit. Pagtatawanan tayo ng ibang bansa. Di ba? Ay, Diyos mio Marimar. Jojo Vasquez, may pananagutan ba? Meron talaga, may pananagutan siya, doon siya nagrepresenta. At higit pa doon, sir, yung nagre-representa ng faking witness, hindi iyon nagpapaalam sa committee na bibit-bitin niya yun doon. Yun ang problema. Walang abiso. Diba? Kaya ngayon, mga kababayan, tandaan ninyo, ang pagiging presidente, ano yan destiny yan. Yeah? Ang pagiging presidente, ano lang yan, tawag dito, swirtihan. Yeah? Hindi porket maraming buboto sa'yo ay panalo ka na. Hindi porket maraming nagmamahal sa'yo ay panalo ka na. Paningin mo lang yan, guni-guni mo lang yan. Ito, bigyan ko kayo ng example. Ganito kasi nangyari dyan. Alalahanin ninyo, yung lolo ni Sara. Example ko sa inyo, lolo ni Sara Duterte na si Vicente Duterte, tatay ni Digong. Yung tatay ni Digong, mga kababayan, kahilera yon sa tatay ni Hoy! Yung tatay ni Digong o lolo ni Sara, miyembro ng gabinete ni Marcos Sr., mga kababayan. Yung tatay ni Digong na lolo ni Sara si Vicente, kaalyado ni Apo Lakay. Ngunit, instead na siya ang manalo doon sa kanilang lalawigan bilang gobernador, correct me if I'm wrong, gobernador o congressman, anong ginawa ni Apo Lakay? Nag-iba ang isip ni Apo Lakay. Instead na ang kanyang manok ang suportahan, lumipat siya ng sinuportahan kasi may nasilip na hindi kaaya-aya. Andun na nandun na lahat sa'yo. Andun na yung partido, nandun na yung kaalyado, nandun na yung lakas mo. Tapos magulat ka, biglang sinuportahan yung kalaban mo. Diba? Alam nyo, dito sa president, destiny yan. Diba? Destiny yan. Kaya nga mga DDS galit kay Marcos, matagal na yan, sabi ni Pasaway Channel. Hindi naman nila malalaman yan mga kababayan kung hindi yan nilagay sa history. Kasi yung mga DDS hindi naman marunong magbasa yung iba. Diyan mga bubo naman yung iba. Makakarinig lang sa radyo nakalaya si Digong, naniniwala sila. Diba? GNG Vlogs, maraming salamat po sa yung super sticker. Thank you so much. Diba? Ito pa, isa pa. Kung naaalala ninyo, yung kalaban ni Ramos. Example ko sa inyo. Ang kalaban ni Ramos noong eleksyong kandidatong pagka-presidente, si Cory pa yun ang presidente. Yung kalaban ni Ramos, walang-wala si Ramos. Tandaan ninyo yan. Ang pagiging presidente, hindi porket maraming kaalyado, marami kang kadikit, ay panalo ka. Pagdating ng on the spot, yung last minute, biglang magbago yan, kawawa ka. Walang kwenta yung maraming tao na sumuporta sa'yo at walang kwenta yung marami kang pera. Kapag ikaw ay hindi gustuhin at mag-last minute, hindi si Miriam, iba po, Sir John Paul. Lalaki po yun.
Lalaki po yung kalaban ni Ramos. Paki-comment mga kababayan. 'Di ba? Kent, dami na sugal sa YouTube ngayon. Ang tanong, di ko ba gibawal yan? Hindi ko alam, Ma'am Geraldine, kasi ang YouTube hindi naman pagmamayari ng Pilipinas yan. US yan eh. So ngayon, mga kababayan, ganito yan. Hindi po si Miriam, Ma'am Tichi Bureche. Iba. Hindi si Miriam, may iba pa. No? May iba pang kalaban si Miriam. Si Mitra. Si Mitra. Naalala ninyo si Speaker Mitra? Napakalakas nun. Nasa kanya lahat ng power. Anong ginawa ni Cory? Si Ramos. Last minute, si Ramos ang tinutulungan. Kaya nga, mahirap mga kababayan eh. Hindi si Miriam, ma'am, si Mitra, House Speaker Mitra. Kaya sabi ko sa inyo, mga kababayan, delikado. Delikado. Isipin ninyo kung anong nangyari. Magbalik kayo ng history. Hindi pa ako pinanganak at the time. Napapanood ko lang. Panuorin ninyo kung ano ang nangyari. 'Di ba? Sabi ko sa inyo, ayun, malakas si Sara ngayon kasi may mga bobong DDS. Sige, sabihin natin malakas. Hindi nyo ba napansin si Gloria Arroyo ngayon bumaliktad na? 'Di ba? Hindi nyo napansin ngayon si Gloria, binitawan na si Sara. Si BBM na sinuportahan. Tignan ninyo, mga kababayan. Kaya mga DDS, kahit sino pwede tumakbong presidente. 'Di ba? Pero ang problema kasi mga kababayan, kapag biglang dating ang last minute, destiny kasi ang pagiging presidente. Swertihan lang 'yan. Mahirap kasi, mga kababayan, bumoto ng isang kandidato na may anomalya. 'Di ba? Mahirap bumoto sa isang kandidato na may anomalya. 'Di ba? Kaya mga kababayan, kayo mga DDS, huwag kayong atat. Huwag kayong masyadong magpiesta at magsaya. Ilang beses na kayong pumalpak. Ma'am Maria P. Palisok, hilo po. Ilang beses na kayong pumalpak. Ang sabi ninyo, yung tatay ninyo makauwi, putang ina, walang uwian. Mamamatay na lang yan doon, palpak na kayo doon. Ang sabi ninyo, subukan yung hulihin si Tatay Digong, magkakagulo, magrevolusyon, mag-people power ang mga Pilipino, putang ina, walang nangyari. Nakulong pa rin. Ngayon aasa kayo, manalo pa si Sara. Utot nyo. Tignan nyo ang mga taga Cebu. Tignan ninyo ang mga politiko sa Cebu. Alam ko na mga makasar at makaduterte yan. Pero tignan ninyo, nung panahon ng kasagsagan ng kalamidad, nung nilindol sila, sinong hinarap nila? Si Marcos, hindi si Sara. Hindi nyo ba naisipan yan? Hindi nyo naisip yan? Nung panahon ng kasagsagan, ang hinarap ni Marcos, yung mga nandoon, yung mga mayors, congressman, governors, nasaan si Sara? Andun sa binurol na punta. Mas inunang mangampanya kaysa harapin yung mga opisyalis doon, yung mga local government units. Mas inuna niyang puntahan yung mga dating mayor na hindi naman nananalo ngayon. Mas inuna niyang pinuntahan yung mga nagrally bago ni Lindol. Mas inuna niya, nandun si Mike Rama, si Adasa, nandun si Kabahog. Inuna niyang pinuntahan. Kaysa sa mga active na may mga power at may posisyon na LGU ngayon. Kita ninyo? Sa tingin ninyo, yung mga LGU na yon, susuportahan pa siya? Sa panahon ng kalamidad, sa panahon ng lindol, hinahanap siya kasi siya nga ang sinuportahan. Pero sino ang dumating doon? Si Marcos. Ang Pampanga, Cavite, Batangas, Laguna, bumitaw na kay Sara. Automatic yung Calabarzon, puro BBM yan. Calabarzon, Mimarupa, puro Marcos yan, puro kakamping yan dyan. Saan si Sara kukuha? Ang Cebu ngayon, doon nila makita. Sa sobrang gutom ngayon, tignan nyo, may nagsabi lang na may magbigay ng ayuda, naghahabulan. Nagtatakbuhan yung tao kasi kailangan ng tulong. Nasaan si Sara? Na instead, pupunta siya doon, tutulong siya sa mga LGU, si Marcos ang nandoon
na dapat siya ang nandun kasi siya nga ang sinuportahan ng mga yan. Alam natin mga kababayan na ayaw ng Cebu kay Marcos. 80% ng Cebu ayaw kay Marcos. 20% lang ang kay Marcos dyan. Pero nasaan si Sara? Nga. Diba? Yun ang totoo. Kaya ngayon mga DDS, lagi niyong pagkatandaan. Yung pagpipiesta ninyo, na si Martin Romualdez, nagretiro na bilang House Speaker. O normal na lang siya ngayon, wala nang power. Si Saldico, hindi pa nakasuhan, take note. Si Saldico, wala pang kaso, nag-resign lang pagka kongresista. Kasi hindi natapos-tapos yung investigasyon. Baka magulat kayo, si Romualdez lang ang tatalo kay Sara. Tandaan nyo yan. Tandaan ninyo mga kababayan. At take note, nung panahon ni Metra at ni Marcos, ni Ramos, si Cory ang presidente nun. Si Ramos ang sinuportahan, si Metra naligwa. Ano ang itinayo ni Ramos? Lakas CMD. Yan yung hawak ni Romualdez ngayon. Tandaan ninyo mga kababayan, sino ang nagpapanalo kay Sara? Lakas CMD. Ngayon, tanungin ko kayo, ang Lakas CMD saan nakasuporta? Kay Romualdez, wala kay Sara. Yung PDP, na halos yung iba, unti-unti nang namamatay kasi ang tatanda na. Sabi ko sa inyo mga kababayan, magulat kayo niyan. Baka magpresidente si Romualdez, magbisi si Sandro. Nako, good luck. Wala na, tapos na ang laban. Kung magbisi presidente si Sandro, magpresidente si Romualdez, wala na si Sara. Sinong ibibisi niya? Si Chis Escudero, si Robin, si Bongo? Nga. Diyos ko. Banat boy, may galab shoutout po sa'yo. Yun ang problema, mga kababayan. Kaya, mga DDS, huwag kayong maagang magpiesta. Bakit? Si Romualdez, kayang panalunin ang sarili, kalahati, mananalo si Romualdez. Kung maglaban lang si Sara at si Romualdez, mananalo si Romualdez. Maniwala kayo sa akin. Bakit? Kung papipiliin ka ngayon, si Romualdez at si Sara. Si Romualdez walang kaso. Tandaan nyo yan. Walang ifinail na kaso kay Romualdez. Si Sara, ang daming nakabinbin na kaso. Kung ikaw papipiliin ngayon, baka nga talunin pa ni Romualdez si Sara. Huwag kayong maagang magpiesta. Mga DDS. Lalo na ngayon si Boying. Lalo na ngayon si Boying mag-ombudsman pa. Ay nako, my God, Marimar. Ito mga kababayan, tanungin ko kayo kasi ang sabi nga, ready na daw siya tatakbo. Ito si Sara sa 2028. Ito mga kababayan. Shh, hoy. Ito, pakinggan ninyo. May Ang katotohanan ay maraming kaso nakapila kay VP Sara, no? Ang dai-dai niyang kaso at hindi natin masasabi na kumbaga walang accountability. Marami pa rin pananagutan kasi ang dami pa rin kaso. Nakita naman ninyo sa COA, isang katutak pa ang kaso sa COA, disallowance regarding the confidential funds. Sangkatutak. Napakadami pong kaso ni Sara. Sa DepEd, sa confidential fund, sa COA. Marami, meron pang death threat. Actually, 4-5. 5 na klase. Mga kababayan. Ngayon, mga DDS. Hoy! Mga DDS, ito ang tanong ko sa inyo. Kung ikaw, pabubutuhin, pipiliin mo yung may nakabinbin na kaso? Alam nyo, sa totoo lang, kaya gusto ni Sara tumakbong presidente sa 2028 kasi pag naging presidente siya, immune siya. May immunity power siya. Walang saysay, yung 1,000 kaso laban sa kanya, pwede niyang burahin yan. Presidente na siya eh. Kaya kailangan niya, na manalo. Kasi, kaya wala siyang pakialam mga kababayan. Wala siyang pakialam kahit tadtarin niyo siya ng kaso. Bakit? Kasi pag nanalo siyang presidente, pwede niyang burahin lahat yan. Yan ang totoo. Pwede niyang burahin lahat yan. Kasi meron siyang immunity power.
Pag may kaso ka, presidente ka, nasa iyo ang power, pwede mong burahin lahat yan. Kailangan niyang manalo. Ang tanong ngayon, kung hindi siya manalo, naku po. Sa politiko, alam ko, mga kababayan, alam nyo yan. Gantihan dyan. Yeah? Kaya napansin niyo yung mga DDS, sumisigaw-sigaw, maghanda kayo sa 2028, mananalo si Sara. Kung ikaw botante, iboboto mo, yung presidente tumakbo para maghigante? Hindi siya tumakbo para sa bayan, tumakbo para maghigante kung ano ang nangyari sa kanya at sa pamilya niya ngayon. Tanungin ko kayo mga kababayan, ano bang rason para si Sara tumakbo sa 2028? Para sa inyo? Hindi. Para maghigante sa nangyari sa kanilang pamilya. Yun ang totoo. Kaya siya tatakbo. Bukod sa tatakbo siya, para mabura ang kaso niya. Di ba? Kaya kung tatanungin ninyo ako, mga kababayan, buboto ba kayo? Hindi. Hindi. Tignan nyo yung mga kandidato pagka-senador. Binoto sila ng tao. Pero saan sila nagsuporta? Kay Digong. Asaan yung boto ninyo? Asaan kayo na binoto ninyo? Asaan kayo na binoto nila? Yung boto nila na nakuha nila sa inyo? Tinulungan kayo? Nagawa ba sila ng batas para sa inyo? Hindi. Pero pag gumawa sila ng resolusyon para kay Digong, ang bilis-bilis, isang araw lang. Isang araw lang, approve agad. Isang araw lang, resolusyon, ayan, may batas na agad, may resolusyon na agad. Pero yung para sa tao, wala. Ang bagal nila. Hindi nila iniisip na tao ang nagpapanalo sa kanila, hindi si Digong. Kaya tatanungin ko kayo ngayon, nakita nyo naman, nung unang Trillion March Rally, nung September 21, nakita nyo doon, mga DDS, halos sipain na ng mga rallyista. Ayaw ng mga rallyista na haluan sila ng mga bobong DDS. Kaya sabi ko sa inyo mga kababayan, yung sinabi ni Digong noon na ang Liberal Party 8 diretso, sa 2028, yung mga Duterte senador, tanggalin nyo lahat yan. Nakita nyo naman, ramdam nyo naman kung anong ginagawa nila. Kanino ba sila nakasuporta? Kay Digong sa isang pamilya lang, hindi sa taong gumuto sa kanila. Napakasinungaling, napakamanlilinlang, napakamanluloko. Yung isang senador na nakasuporta kay Digong, nangako ng 10,000. May ibinigay bang 10,000 per family, per ayuda? Wala. Yung isang senador na nangako na pag 2,000 pababa ang kuryente, libre. May nangyari bang libre? Wala. Yung isang senador, nag-iikot kung saan-saan, inangkin na sa kanya daw nanggaling yung tulong para sa malasakit. Hindi niya pera yun. Pera ng taong bayan yan. Pero inangkin niya. Nasa kanya galing. Yung isa naman, anytime, anywhere, mag-resign ako. Ay putang ina, may nag-resign? Wala. Puro mga sinungaling. Tapos may isa pang senador dyan, yung mga staff addict. Nagmamariwana sa loob ng Senado. Saan kayo? Anong ginawa nila? Di ba? Yan ang mahirap. Ito si Randy Padilla. Hindi na ako magtaka na naghanap ka ng 20 pesos per kilo ng bigas. Mahirap ka kasi. Yung mga taong naghahanap ng 20 pesos per kilo ng bigas, sa mga mahihirap lang yun. Pag binintahan ka ng 20 pesos per kilo ng bigas, magreklamo ka kasi NFA. Di wag ka bumili. Putang ina. Naghahanap ka ng 20 pesos per kilo ng bigas kung nasaan na daw. Tapos pag binintahan ka ngayon, magreklamo ka. Kasi kinakabag ka. Tanga. Huwag ka na maghanap ng 20 pesos per kilo ng bigas. Kasi pag binintahan kayo, magreklamo kayo, mabaho. Nakakakabag, NFA. Diba? Alam nyo, yung mga DDS ganyan yung utak Asaan yung 20 pesos per kilo ng bigas? Tapos pagbagsakan mo ng tag 20 pesos per kilo ng bigas, magreklamo. Diba? Si BBM po nangako noon nung eleksyon. Alam mo, Randy Padilla, alam ko na nakuha mo lang yan at narinig mo lang yan sa Facebook. Wala ka bang TV sa inyo? Sa cellphone ka lang umasa Alam ko yung mga ganyan. Magkaiba po ang pangako sa pangarap. Buti nga si PBBM nangarap na sana pag siya naging presidente, sana maging 20 pesos ang kilo ng bigas. Tanungin kita ngayon, si Sara ba, nung tumakbo, nung 2022, may pangarap? Wala. Wala siyang pangarap. Maskin plataforma, wala. Di ba?
Wala siyang pangarap, wala siyang plataforma. Buti pa nga si Marcos, 20 pesos. Yeah? Oh, ito pa, si Rini Biloso. Oh, may kakilala ako tumakbo, Biloso, hindi rin nanalo. Yeah? Kita nyo? May tumakbong Biloso. Pagka city councilor, hindi rin nanalo. Bakit? Bobo. Yeah? Mga DDS, wag na kayo magreklamo. Bawat bato ninyo sa akin, may ibabalik ako sa inyo, Diyos ko. Kung ang libro nyo 10, 30 sa akin. Di ba? So dito tayo, mga kababayan, yung sunod. Nako po. Kita ninyo, mga DDS, wag nyo nang pangarapin maging presidente si Sara. Bakit? Nakita nyo naman kung anong ginawa ng mga ralihista nung pumunta si Chavit doon. Binaboy. Nakita nyo naman kung paano sipain ng mga ralihista, yung mga DDS na sumalo sa rally sa EDSA. Binaboy. Kaya nagpapatunay lang na ang mga tao ayaw na sa mga Duterte. Diyos ko po. Ikaw, tanungin kita, mga kababayan. Buboto ka ng isang presidente na pag tinanong mo, anong ginawa mo nung busy ka? Busy. Busy sa kakalipan. Busy sa kakabiyahe. Busy sa kapapaninira. Busy sa kakapuna. Busy sa kung ano-anong ginagawa. Pero walang duting nangyari sa bansa. Yeah? Buboto ka. Busy presidente noon. Busy pa rin hanggang ngayon. O, iboboto mo? Di ba? Di ba? Sir Joel Galzim, sabi nga daw ni Congressman Abante sa isang DDS, okay lang maging tanga, pero wag masyado, wag sobra. Yeah? Kasi pag sobra kang tanga, naku, bobo, tanga, pag pinaghalo mo yan, wala kang future. Di ba? Yan ang totoo, mga kababayan. Ay, Diyos ko. Ito